mo itong jutay-jutay si Daniel issue na ito, pinutakti ito talaga. Ang sabi pa dyan, yung jutay-jutay issue niyan, nanggaling daw ito sa mga panig ni Andrea. Pinagtestahan ng madlang people ang pagiging jutay ni Daniel Padilla at ang kawawa naman si Miss Jillian Vicencio at ginamit siya para lang luminis ang pangalan ni Andrea. Panoorin natin. May utang itong si Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernardo. Pero nakikita naman natin na she's spending time with her mom, sa family niya, and friends. Na napaka-healthy. Lalo na sa bagong bahay niya ngayon. Ay, oo, di ba? Yes. Basta masaya tayo na nakikita natin masaya rin si Catherine Bernardo. Kaya sa panahong ito, hinahamon ko si Carla Estrada para malaman na natin kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at kung sino ang nag-iimbento lang. Totoo na hindi siya pwedeng interviewin talaga tungkol sa hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Pero ito, naniniwala ka ba na si Andrea Brillantes ang rason na kapag hihiwalay ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla? Welcome to the day! Ayan, mainit-init na balita ngayon. Ang tatalakayin natin kapatid, Daniel pa rin. Yes. Nadami na naman siyempre si Andrea na ayaw magsalita. Pero bago ang lahat, lumabas na po ang Vanity. Ayan, volume 27. Andiyan po si Atalia Badere. Ayan, nakasama po yan sa pelikula ng The Aswang. Okay, ito na po, Vanity. Okay. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa at nandito na ang unang balita natin patungkol pa rin to kay Miss Andrea Brillantes. Katniel, Yes. at syempre itong si Andrea Brillantes daw ay nag-guest sa isang network. Okay? Pero ito, panoorin muna natin itong balitang to. Okay. Pero totoo na hindi siya pwedeng interviewin talaga tungkol sa hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Hindi siguro ito yung iniisip nilang napapanahon. Kung wala kang kinalaman sa hiwalayang Catniel, then speak your truth, Andrea. Gayahin mo si Jillian Vicencio na naglabas ka agad ng statement, kaya natuldukan agad ang issue. Sa bagay, pasasaan ba't mapapagod din ang Andrea na yan sa pananahimik niya. Pero sana lang din ay interesado pa ang publiko na pakinggan siya. Okay, ang kwento kasi ito kapatid, o diba, nag-guest to sa isang network si Andrea. So talaga, ang dami daw bodyguard talaga and ang daming press. Wow, daming bodyguard talaga. Bakit? Alam mo naman, pag nag-guest ka, may talaga naman protection yan sa network. Okay? Ito ang tanong ngayon, di ba? Hindi daw siya nag-entertain at nagpapa-interview sa mga press. Yeah. Ang tanong, bakit? Ang alam ko dyan, sagot ko dyan, ayaw ng management, syempre mismo. Siyempre sinabihan si Andrea Brillantes ngayon na wag siyang magsasalita. So, meaning to say, ang sa atin kasi, pag hindi ka nagsasalita, that means, Guilty. yun ang usap-usapan ngayon. Di ba na talaga may something na sa kanila ni Daniel Padilla? Kasi kay Miss Jillian Vicencio, di ba, nung lumabas yun sa kanya tungkol sa Jutes, Yes. di ba? Ayan, naglabas na siya ng statement na walang katotohanan. And dahil sa Diyos na yan, kapatid, panoorin muna natin kung ano yung sinabi ni Romel about dito sa Diyos na kwento. Shoots daw, ito si Daniel Padilla. Kaya doon Daw. sa kasagaan na bakit ganon, ito mabilis dito si Jillian na. Oo, agad-agad nagbigay siya ng payag na huwag niyo kayo damay dito. Wala akong kinalaman dito na pinaniwalaan ni Catherine. Pero itong jutay-jutay si Daniel issue na ito, pinutakti ito talaga. Oo, grabe. Nakakahiya, di ba? At saka yung magsabi ka ng jutay sa isang lalaki. Sampal na malaki yun. Oo, sasabihin sa yung lalaki, bakit? Nakita mo? Oo, di ba ganun yun? At saka parang kung totoo na sinabi yan ni Jillian Vicencio, may nangyari sa kanilang dalawa. Ba't mo nalaman na Jutes? Oo, tama. Ang sabi pa dyan, yung jutay-jutay issue niyan, nanggaling daw ito sa mga panig ni Andrea para malihis ang Okay, so yan ang kwento kapatid. Yung jutay-jutay na yan, wala namang katotohanan. Sa tingin ko ha. Kaya lang daw yan, nanggaling daw yan sa fans ni Andrea Brillantes para daw malihis yung kwento na sa kanila ni Daniel Padilla. Okay. Pero, parang kawawa naman si Miss Jillian Vicencio at ginamit siya para lang luminis ang pangalan ni Andrea. kung jutay man siya o hindi, bakit importante ba yun? Kung nagmamahal ka sa isang tao, tanggapin mo kung anong meron siya. Di ba? Parang yung sinabi naman ni Christopher Min na parang sampal naman daw sa lalaki pagka-jutay, I don't think so. I disagree. O di ba? Oh, exactly. Kasi
para sa akin naman, si Miss Jillian, imposible naman sasabihin niya na jutay, di ba? Kasi irespeto natin man Oo. kung ano yung meron si Daniel Padilla, kung anong size man meron siya, irespeto natin yan kasi out na tayo dyan, Correct. di ba? Oo. Pag kailangan pang ano yan, naging big issue yung jutay-jutay na yan, di Oo ba? nga, pinagpestahan ng madlang people ang pagiging jutay ni Daniel Padilla at yun ang parang insulto sa pagkalalaki niya. Ito pa kapatid, di ba? Sinabi naman ni Christopher Min na isang pasabog na naman, panoorin natin to. Tinanong ako agad ni Reggie Bunoan, ang aking anak-anakang kolumnista. Sabi niya, Nanay, pwede ko po bang makuha yung komento niyo? Kasi nag-deny po si Carla tungkol dun sa issue na inilabas ng SNN. Ang sabi ko sa kanya, alam mo anak, hindi na ako makikipag-argumento pa. Ang pinakamaganda dyan, magharap-harapan kami ng aking source at saka siya. Ay, oo, tama. Oo. Kaya sa panahong ito, hinahamon ko si Carla Estrada para malaman na natin kung sinong nagsasabi ng katotohanan at kung sino ang nag-iimbento lang. Utang itong si Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernardo. Tatlo tayo magharap-harap. Tama. Ang lakas sa loob ni Christopher Min ngayon makipagharapan kay Carla Estrada, kapatid, dahil para palabasin nga kung sino talaga ang tunay na sisinungaling. Yes. Di ba? Bakit hindi na lang natin respeto? Di ba? Ginawa ni Carla yon sa tingin ko para protektahan niya yung anak niya. Di ba? Dahil syempre ayaw niya munang ibulgar. Mhm. Okay. Pero kasi nag-leak na eh. Di ba? So ngayon, siguro antayin natin magsalita si Carla Estrada. Bagay, siguro si Carla nung time na yun, nasabi niya yung, wala na yung dalawang magka-love team, di ba, na anak niya syempre si Daniel, pero hindi niya sure naisip na maglilik yun. Yes. At saka, syempre marami silang endorsers, di ba? Kaya siguro na nahimik si Kath ng matagal na panahon bago niya ibunyag yun para siguro malay natin matapos yung kontrata sa mga endorsements nila para wala nga namang kaso yun. Yes, iba may mga business pa lang yan eh, Uh-huh. issue tong dalawang to, pero nakakaroon natin ng bawian na ng shares, Yes. di ba? Pero yan ang alamin natin, talaga may pasabog yan, okay? Yan ang isusunod natin. At pero believe din ako kay Catherine Bernardo, kapatid, Uh-huh. di ba? Talagang nakikita mo naman na talagang nagpo-post siya na nakikita mo okay siya, di ba? Parang naka-move on na siya. Hindi man ganun kadali pag move on niya, pero nakikita naman natin na she's spending time with her mom, sa family niya, Family and niya, friends, na napaka-healthy. Lalo na sa bagong bahay niya ngayon. Ay, Yung mga oo, post niya, ang di ba? ganda. Yes. Basta masaya tayo na nakikita natin masaya rin si Catherine Bernardo. Okay. Ito pa isang pasabog ni Christopher Min na about kay Carla Estrada, pero dito, medyo duda ako. Uh-huh. Panoorin natin. Kaya ang tanong lang ng marami, bakit kasi nangungutang pa si Carla samantalang kumikita naman yung anak niya at may sarili na rin siyang kita. Ito, wala pa tong basehan. Mhm. Okay? Dahil dito sa balitang ito, na talagang papalabas pa lamang Mhm. ni Christopher Min, hindi ako naniniwala na si Carla Estrada umutang. Pero Yes. bago pa yung kay Christopher Min, lumabas na yan, nabasa ko yan sa isang article. Yes. Na nangutang daw si Miss Carla Estrada sa mami ni Catherine Bernardo, ginamit daw sa pangangampanya niya. Daw. Pero kung pera din naman pag-uusapan, ang laking pera ni Daniel Padilla at saka ni Carla Estrada. Mhm. Ang alam ko naman, hindi nila kailangan mangutang. Ang opinion ko lang yun, ha? Di ba? Kung may katotohanan man yan, anyway, malalaman natin yan anytime soon. Papalabas natin dito. Yes. Kaya Yes. sana Miss Carla Estrada, linawin mo na yon para matapos ay mga agam-agam na ikaw daw ay nangutang ng milyon-milyon na pera sa kampo nila Catherine Bernardo. Yes. At saka, sino ba namang walang utang? Lahat naman tayo nagkakautang, Yes. di ba? Utang is life nga naman. Yes. Pero ang sabi kasi nila, may trabaho si Daniel, may trabaho naman daw si Carla, ba't kailangan pa mangutang? Pero ito, naniniwala ka ba na si Andrea Villanantes ang rason na paghihiwalay ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla? Palagay ko. Sa akin, parang hindi ko masabi, pero ang alam ko kasi on and off yung dalawa, Mhm. siguro parang bago lang nagde-date yung dalawa. Okay? Kasi naglabas si Richie Rivero, Mhm. noong October ata ito na sinabi niya na maglabasan tayo ng labada, Mhm. ang sinabi niya, and sino ba talaga yung parang tunay na kumakabit. Aha. So, ibig sabihin, merong nagloko. Pero naniniwala ko, hindi si Catherine Bernardo ito. Hindi si Catherine. Kasi nakita ko yung mga serye nila na with Ronaldo Valdez, Mhm. yung pinalabas sa Netflix. Ayun, yung parang finale nila, dun palang makikita na dun sa videos, yung nag-guess sila na hindi na sila nagpapansinan ni Daniel Padilla. So, ibig sabihin, matagal na yun. Eh, yung finale na yun is November of last year. So, ibig sabihin, nagkakalabuan na talaga sila. Mhm. Ayan. So, anyway, kung malinaw na balita ngayon na galing kay Christopher Min, ayan ay sinasabi namin. Pero ako, hindi ako lahat ng balita na naririnig ko, di lang sa kanila o sa iba, na may katotohanan. Yeah. Anyway, wala tayong magagawa kapatid, kundi antayin natin ang panig ni Andrea Villanantes at Daniel Padilla dahil lalabas din naman ang katotohanan. Yes. Kasi ngayon nga naman, di ba, nakita mo yung kay Catherine, inuulan siya ng mga projects.
Yes, oo. Dahil kaya ni Catherine Bernardo tumayo na mag-isa. Pero ang tanong ng marami, di ba? Lalo na kay si Fermin o ng ibang mga question na si Daniel Padilla ba, kaya daw ba niyang tumayo mag-isa na wala si Catherine? Ayan. Yes. Kasi yung first public appearance ngayon ni Daniel Padilla after ng breakup, ay dumalaw siya sa mga cancer patient. Ay, inula na ng ano yan. Ng batikos yan kay Daniel Padilla para panghugas kamay daw ba? Di ba? Wala na ba tayong ibabatong mabuti sa tao na gumagawa ng mabuti sa kapwa? Di ba? Puro lang tayo pang babatikos. Di ba? Yun ang nangyayari, di ba? But at least ang sa akin, nakatulong siya. Saka si Daniel ever since naman, tumutulong talaga siya. Oo naman. Pero hindi ko naman kinokondone yung kung nagloko siya o nag-cheat siya. And anyway, I'm so sorry, pero ako ayoko ng mga naglolokong lalaki. Wala naman kasi kinalaman yung pagloloko niya sa pagtulong niya sa kapwa. Kung nagloko siya. Yan ang tanong. Okay. Anyway, yung pambalitang DNA ngayon, and magpabalik po tayo ulit. Kasama po si Alinira. Thank you so much for tuning in, and we'll see you again soon. Grabe mga balita!